Tip to rason kung bakit walang masama sa pagiging mag-isa. Hindi lahat ng nag-iisa malungkot at hindi lahat ng may kasama masaya. Kasi minsan ang katahimikan, yan ang nagsasalita ng totoo at sa bawat segundo ng pag-iisa mo, unti-unti mong makikilala kung sino ka talaga. Ito ang kwento ng mga panahong hindi ka kailangan mahalin ng iba para piliin ang sarili mo. Kasi minsan kailangan mo munang makilala ang sarili mo. Hindi mo pwedeng ibigay ang buong ikaw sa isang relasyon kung hindi mo pa nga kilala kung sino ka. Sa katahimikan ng pag-iisa, doon lumalabas ang tunay mong boses. Doon mo natutuklasan ang mga bagay na gusto mo, ayaw mo, at kung sino ka kapag wala kang inaasahang ibang tao para kumumpleto sa'yo. 2. Hindi mo kailangan ng relasyon para maging buo. Ang pagmamahal, hindi panakip-butas, hindi siya gamot sa lungkot. Kung papasok ka sa relasyon na hindi ka buo, magiging pabigat ka lang, o ikaw mismo ang masasaktan. Ang pagiging mag-isa, panahon yan para buuin ang sarili, hindi para maghanap ng tagapuno. 3. Kapayapaan. Kakulangan ng pagmamahal. Mas pipiliin mo ba ang isang relasyon na puno ng ingay, takot, at pag-aalinlangan kaysa sa katahimikan na kahit mag-isa ka, panatag ang puso mo? Ang kapayapaan hindi nakukuha sa ibang tao. Minsan, sa pag-iisa mo, yan natatagpuan. 4. Mag-isa ka pero hindi ka talo, hindi porke wala kang kasama, ibig sabihin na iwan ka na. Iba ang timing mo. Hindi ka huli, hindi ka kulang, nasa proseso ka. At minsan, mas mabagal ang paglalakad ng mga taong malalim ang pinagdadaanan. Under 5. Sa katahimikan mo, dyan mo maririnig ang tunay mong boses. Sa sobrang dami ng ingay sa paligid, expectations, standards, comparisons, nakakalimutan mong pakinggan ang sarili mo. Pero kapag mag-isa ka, wala kang ibang maririnig, kundi ang totoo mong nararamdaman. Diyan nagsisimula ang tunay na healing. 6. Hindi ka naghihintay ng tao, naghihilom ka. Yung pag-iisa mo hindi yan kawalan. Wala kang hinihintay. Ang totoo, may ginagawa ka. Naghihilom ka. Iniipon mo ulit ang piraso ng sarili mong nadurog at hindi mo kailangang ipaliwanag yon kahit kanino. 7. Yung iba may kasama, pero mas magulo ang mundo nila. Marami kang nakikitang magkasama, pero hindi ibig sabihin nun masaya sila. Minsan mas okay pa yung ikaw lang, pero tahimik, kaysa yung dalawa nga kayo pero pareho kayong walang direksyon. 8. Mas okay nang mag-isa kaysa paulit-ulit na masaktan. Pagod ka na, di ba? Kaya sa pagkakataong to, piliin mo naman yung hindi ka kailangang laging intindihin, laging ipaglaban. Minsan ang pinakamahalaga yung pahinga. At sa pag-iisa, doon mo mararamdaman yon. 9. Sa pagiging mag-isa mo, natututo kang tumayo. Kapag walang sumasalo sa'yo, natututo kang saluhin ang sarili mo. Diyan ka tumitibay. Diyan mo nararamdaman na kahit ilang beses kang bumagsak, kaya mong bumangon, hindi dahil may sasalo, kundi dahil kaya mong saluhin ang sarili mo. 10. Kasi minsan, ang sarili mo, sapat na walang kulang sa'yo. Hindi mo kailangan ng validation, hindi mo kailangan ng romantic label para masabing kompleto ka. Kasi sa totoo lang, kung kaya mong mahalin ang sarili mo kahit wala ang iba, yan ang totoong lakas. Kung iniwan ka, huwag kang matakot mapag-isa kasi sa bawat luha may unti-unting paglaya at sa bawat tahimik na gabi may tinig ng paghilom. Hindi mo kailangang hanapin ang kakulangan mo sa ibang tao dahil ang sarili mo ay sapat na dahilan para magsimula ulit.